Okay, basahin na po natin. Dire-diretso na po tayo. At doon sa Lucas na agad, chapter 2, verse 10, verse 11. Sabi dito, ito po ay mga anghel na sinasabi, but the angel said to them, ano sabi po sa mga pastol? Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Verse 11, today, to die, sabi ng mga British, to die. In the city of David, a Savior has been born, para kanino? To you. Hindi sabi ng mga anghel, for us, a Savior has been born. Sabi doon, a Savior has been born to you. May kasunod pa, He is Christ the Lord. Kaya ang ating pong title, a Savior is born. Maraming pagdiriwang, maraming gagawing mga pagsasalo-salo, maraming mga ritual, maraming mga tradisyon, maraming mga gagawin. Pero pag hindi ho natin alam yung real meaning ng Pasko, maaaring yan ay panlabas lamang na pagdiriwang. Mag-fade away yan. Pag hindi ka nakatanggap ng magandang regalong desired for you sa Christmas exchange, anong tawag doon? Exchange gift. Halimbawa, ang inyong inaasahan ay sapatos na Grosby. Ang natanggap mo'y 2 panyo. Ay mapoprostrate ka. Kasi hindi yun ang iyong desire. Hindi. Panlabas lang yun. At ang maganda ho nito, ang mga Pinoy, isa sa may pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Amen? September pa lang, dumudungaw na si Joe Marichan. Talagang gigil na siya na maipadama yung diwa ng Pasko. Which is napakaganda naman po ng pag-celebrate natin ng pagdatal ng ating Panginoon. Ano po? Ang sabi doon, magbibigay siya ng isang malaking kagalakan. Si Jesus lamang ang tanging regalo na dudulot ng malaking kagalakan. Naniniwala ho ba kayo doon? Hindi kakaunting kagalakan. Sabi doon, great joy. Yung joy na yun ay hindi naliit, laging malaki. Kaya sabi doon sa Luke 2:11, at ating pong ulitin, today in the city of David, a Savior has been born to you. Papansinin po natin yung salitang born to you. Doon tayo sesentro na para sa atin, kaya ipinanganak ang si Kristo. Amen? Sabi sa Tagalog, isinilang ngayon sa bayan ni David, yan na naman, ang inyong tagapagligtas, inyo. Ang tanong, naangkin mo na ba yung tagapagligtas na yan? Okay? So, yan ay inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan po ay pinatotohanan sa John chapter 3, verse 17. Sabi doon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi ano daw po? Kundi iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Nasumpungan tayo ng Panginoon at tayo'y kanyang iniligtas. Alam mo ba ninyo itong Isaiah chapter 9 verse 6, yung hula patungkol kay Kristo? 1,000 taon bago ipanganak si Kristo, ito na yata yung pinaka-greatest gender reveal party. Aba, ay kumpirmado na ang isisilang ay isang sanggol na lalaki. Samantalang kapag nag-gender reveal, aba, ay kailangan mag-ultrasound muna at baka mapahiya, sasabihin babae yung pala'y lalaki. Ilang buwan pa na nasa sinapupunan na malalaman kung yun ay lalaki o babae. Pero ito, 1,000 years before Christ, kaya nga remarkable ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Inihula na ni Isaiah, sabi doon, isang sanggol na lalaki para sa atin ang ibibigay at sa kanya ang pamamahala at siya ay ano daw? Tatawaging kahanga-hanga. Kahangang tagapayo, siya ang makapangyarihang Diyos, siya ang walang hanggang Ama, siya yung prinsipe ng kapayapaan.
Sa English po, sabi doon, tingnan niyo, sa English, for to us na naman. To us, a child is born. To us, lagi ko pong binibigyan ng diin sapagkat sabi ko nga, kung wala at hindi mo natanggap yung pinakamahalagang regalo ng langit, useless ang Pasko. At habang tayo nung bata pa, hanggang tayo lumaki, parang selebrasyon lamang, mga tradisyon lang ang ating natututunan. Kaya hindi nagiging lubos ang kagalakan natin dahil hindi natin nakuha yung real message ng Pasko. Pero ngayon na tayo ay Kristiyano na, tayo ay tumanggap na sa ating Panginoon, kinilala natin ang kanyang tinapos na gawa. Lasa ko naman, tayo ang may pinakamalaking rason para mag-celebrate ng masaya at mapagpalang ang Pasko. Pwede ba natin palakpakan? Tayo lang. Bakit? Tayo nakakaintindi. Ang iba lamang, may 13 month yan. Paano kung hindi empleyado? Ang sabi nila, Paskong tuyo yan. Naririnig niyo yan? Naku, kung aming Paskong tuyo. Alam mo bakit? Walang dumating na 13 month. Walang bonus. Wala kaming maihanda sa Buena Noche, Noche Buena. Kasi walang Paskong tuyo. Pero meron pong nakatagong realidad na for to us a child is born. To us a son is given. Tanong, natanggap mo na ba? Yung child na yan, si Kristo? Kung ganun, meron kang malaking joy, great joy. Hindi mapapasubali ang kagalakan, hindi napapawi, hindi nagkukulang, hindi nagbabago, hindi nagbabaring kagalakan. Anumang sitwasyon, anumang panahon, yes, feeling mo hindi ka masaya, pero pinagpala ka. Amen? Hindi maiikaila na ikaw ay pinagpala na once na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Yes, may mga instances na hindi masaya, hindi ka aya-aya, pero hindi mo maikakaila na ikaw ay minahal at pinagpala na ng Diyos. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus? Kaya nagkakameron ng meaning ngayon ng ating Pasko. Bawat taon na sineselebrate natin, mas lalo pa tayong namamangha. Mas lalo nating nakikilala yung ginawa ni Kristo. Mas lalong lumalawak yung ating pagkaalam patungkol kay Kristo. Mas lalong nagiging masaya ang Pasko. Noon, pag masaya lang ang bata, pag may bagong damit. O kaya may naipong pamasko, makakapanood ng sine kay Fernando po. Yun lamang ang kagalakan. Napakanipis kung tutuusin. Dapat pag edad, sabi nila, ang bata lang naman ang masaya pag Pasko. Pero hindi po Dapat ikaw ay may malaking kagalakan, great joy dahil naunawaan mo yung tinapos na gawa ni Kristo. Na siya pala ay naparito for you. Amen ho ba? Amen. So ang kagalakan natin, the more na nagre-renew tayo ng isip, mas lumalaki. Okay, may mga damit ka, kung wala man, di okay din. Kung meron kang makakain, okay yon. Kung kakaunti, okay din. Kasi meron kang mas malaking rason para i-celebrate ang Pasko ngayon. Hindi kagaya ng mga bata, hindi naman tayo childish hindi naman tayo isip bata, na pag walang natanggap na regalo, regalo ng ninong ay panyo lang. Sabing gayon, ay panyo lang naman Gayon pa ang pagkasabi. Ano po ang dahilan? At dahil siya ay ipinanganak para sa atin, siya ay nagkatawang tao, ay may ituturing po natin siyang kapatid. Sabi sa Hebreo 2:17 and 18, ano sabi diyan? Kaya't kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid. Si Jesus po ito. Sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang pinakapunong pari, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog. Para saan po? Para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Verse 18, At
At ngayon, matutulungan niya. Anong gagawin ni Kristo? Dahil siya ay nagkatawang tao, matutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay nakaranas ng pagtukso at paghihirap. So, salamat kay Jesus, nagkatawang tao siya para tayo ay matulungan saan? Sa mga tukso at paghihirap ng buhay. Amen? May paghihirap ka bang dinadaanan? Huwag mag-alala. Matutulungan ka ni Kristo sapagkat siya man ay nakaranas ng bawat dinaranas natin. Nasa pain ka ba ngayon? Emotional pain? Huwag mag-alala. Naranasan din ni Jesus yan. Matutulungan niya tayo sa ating paghihirap na yan. Basta lahat ng paghihirap, lahat ng pagtukso sa tao, tiyak, garantisado, matutulungan tayo ni Kristo. Bakit? Kasi nagkatawang tao siya at naranasan niya ang lahat ng bagay na yan. Amen? So, concerned siya. Naranasan niya kasi. Alam niya, ang maganda nito, hindi lamang gusto niyang tulungan tayo, kaya pa niya tayong tulungan. He is also able to help us. Tingnan niyo po yung ministry ni Jesus nung siya'y nabuhay. May tinulungan ba siya ng mga oppressed ng demonyo? May pinalaya ba siya? Yung kargado ng maraming demonyo, pinaalwan ba ni Kristo sa kanyang paghihirap? Yung mga may sakit at karamdaman, pinagaling ba ni Kristo? Tunay Tunay. Kaya ngayon, yung realidad na dumadaan ka sa mga tukso, sa mga paghihirap na yan, abay, itiwala mo kay Kristo. Hindi yan sarili mong kutkot. Hindi yan sarili mong effort. Kasi limited ka. Pero si Kristo, nagkatawang tao, siya'y makapangyarihan para matulungan tayo. Limitado po ang tao. Limitado po ang ating kakayanan. Limitado po ang ating kapasidad. Ang ating pasensya ay umiigsi minsan kapag ikaw ay stress. Dahil sa mga paghihirap at mga pagtukso sa iyo, nagiging limitado. Pero kung ititiwala po natin kay Kristo, matutulungan niya tayo. Sapagkat siya ay naparito para kanino? Para sa atin. Para sa akin. Amen? Tingnan ho ninyo. Sabi daw sa Matthew 1 verse 21, "You shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins." Saan daw ililigtas ang mga tao? Sa kasalanan. Alam mo ba ninyo na hanggang ngayon, maraming mga tao ang hindi na ililigtas sa kasalanan? Dahil hindi nila tinatanggap si Kristo. Pangalawa, hindi nila nare-realize yung kumpletong pagpapatawad ni Kristo sa kanila. Kasi ay tinuro ng relihiyon, partial lang ang kapatawaran. Kaya tayo noon, kandaugaga, pahirap sa sarili kung paano mapapatawad yung bukas mong kasalanan, pati yung sa makalawa, pati yung sa hinaharap. Which is, kaya pala naman pangalan niya ay Jesus kasi babayaran niya yung lahat at hindi kalahating utang mo na kasalanan. Pwede ba natin palakpakan ang pagbabayad ni Kristo? Kaya po nung papasok na siya sa Jerusalem, sabi sa Matthew 21 verse 9 sa Amplified Bible, "The crowds that went ahead of Him," yung mga nasa una, "and those that followed Him," yung mga nasa likod. Anong sinisigaw? Nagpipray sila, sumasamba sila. Hosanna, ang pronunciation po niyan sa Grego ay Hosiana, to the Son of David. Messiah, siya yung Messiah. Blessed, praised, and glorified is He who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, yung heaven. Ang ibig kong sabihin ng Hosanna ay Savior, o save us. Pinuproklama ng mga nandoon sa Jerusalem na naririto na, malapit nang matupad yung pagliligtas ni Kristo. Kasi yan ho ay pagpasok na sa Jerusalem para siya ay mapahirapan. Yan na, magtatagumpay na, talagang makakamta natin ang tunay na pagliligtas sa ating mga kasalanan. Kaya sumisigaw sila, "Hosanna to the Son of David, the Messiah, blessed." Kaya nga po, tingnan ha, yung sabi doon, sila ay nagpipraise, sila ay nag-worship dahil mapapatawad at mahuhugasan na ang kanilang mga kasalanan. Pero ngayon, masdan mo ang mga Kristiyano, iba na ang hinuhugasan ngayon pag linggo.
Wash day ang tawag nila pag Sunday. Nakalulungkot ano ho. Matapos mag-wash ni Kristo ng ating mga kasalanan, idideklara mo ang araw ng linggo na wash day. Nakalulungkot naman yata. Samantalang itong mga ito, nagsumisigaw at nagpupuri ng ano sabi? Hosanna to the Son of David, the Messiah. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Narito na wika ang aking tagapagligtas, kaya pinupuri, pinasasalamatan, niluluwalhati ko ang aking Panginoon, ang Messiah. Kasi ibig sabihin nun, Savior. Ngayon tayo naman ng mga Hentil, yun ay nasa Israel, paano tayo nagbenepisyo sa pagliligtas ni Jesus? Paano natin nakamtan ang kaligtasan ito? Basahin po natin ang Colossians 2:12 and 13. Sabi doon, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through, ayan na, naniniwala na tayo doon sa 2,000 years ago, merong nakasama tayong nalibing sa isang bautismo. Sabi doon, and you were also raised with Him, at ikaw ay binuhay din. Kaya nga, yun nga ang baptism natin ay simbolo ng yung water baptism natin, paglubog at muling pag-ahon mo sa newness of life. Kaya natin sineselebrate ang baptism. Ayun, ang sabi doon, true faith in the working of man. No, hindi yan working mo. Working of God. Siya yung nagtrabaho, siya yung nagpagal, siya yung nagpakahirap, magbibenepisyo ka na lang. Tatanggapin mo na lamang, lilingunin mo na lamang yung ginawa ni Kristo pagdating sa pagpapatawad mo sa lahat ng mga kasalanan mo. Kaya hindi ang bida yung pangungumpisal mo araw-araw. Hindi yan magiging bida. Itigil mo ang pangungumpisal, panampalatayanan mo yung namatay at muling nabuhay para sa iyo. Na magaling ang tagapagligtas mo, na magaling ang pagpapatawad na ginawa niya sa iyo, completely forgiven ka na dahil sa dugo ni Kristo na naglilinis, nag-wash away all our sins. Magaling. Walang batik, walang mantsang natira. Walang nikatiting na pwedeng iusig pa sa iyo ang kaaway at sasabihin, makasalanan ka. Kaya nga nun nga kami mga pastor, nung pag tinatawag, gusto po namin magpa-deliver sa inyo. Teka, hindi kami pwede. Kasi baka balikan ako ni Satanas at ako ang dahil may kasalanan pang nananahan sa akin. Tanong, sino naman ang tao o pastor na pupunta doon at magdi-deliver na walang kasalanan? Kung yun ang rason. Ang pangako ng Panginoon, kayo ay dumayo sa lahat ng sanlibutan, ipangaral niyo mabuting balita. Sign and wonders will follow. Sinong banal? Sa pananaw ng tao na walang kasalanan, which is mali, maling pananaw, pag sinabing banal ay walang kasalanan, sa Diyos yun, God is holy, pero sa atin, we are separated one. Yun ang ibig sabihin ng banal, na ikaw ay pinili, ikaw ay pinahiran, ikaw ay ibinukod para sa Kanya, wala akong makakapag-deliver sa mga na-oppress ng kaaway. Wala akong pupunta sa kapatid na ipagpipray na lisanin mo na o pagalingin. Dahil walang karapat-dapat pagdating sa kasalanan. Pero dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, ang sabi doon, through faith in the working of God who raised Him from the dead. Ito pa po ang maganda sa 13. You were dead. Ano daw po kayo dati? Ano yan? Kamatayang physical o spiritual? Spiritual. Maganda pong nagkakaintindihan. Because of your sins. Ibig sabihin, hiwalay ka sa Diyos. Dahil sa kasalanan. And because your sinful nature was not yet cut away, o yung old self mo hindi pa namamatay, sabi doon, hindi pa napapako, then God, yan na naman, si Jesus na naman, ang Diyos na naman nagtrabaho, then God made you alive. Ano ka na ngayon? Alive. Kailangan mo pa ng revival? Kailangan mo pa ng revival kung alive ka na? Ayan ang tinuro ng relihiyon. Revive. Isang taon, revival. Monthly nga ang revival. Ano i-revive sa isang taong alive?
Tingnan nyo, nagbubukas tayo ng isipan, nagbubukas tayo ng realidad na tayo ay buhay na. God made you alive. Ang Diyos pa ang bumuhay sa'yo, hindi ikaw. Amen. Gano'ng katinding buhay ang ibibigay sa'yo ng Diyos kung siya ang bumuhay? Hindi yan physical life. Eternal life po yan. Kaya hindi ka na mamamatay kahit kailan eh. Kaya hindi ka na mahihiwalay sa Diyos eh. Because God made you alive. Papaano? For He forgave some of all our sins. Ay hindi po eh. Christ forgave all. Kasama ba sa all ang bukas? Kasama ba ang all sa makalawa? Eh kahit kailan niya, pag sinabing all, pan, sabi sa Griego, lahat na po yan, suma total, walang labis, walang kulang ang pagpapatawad ni Kristo sa atin. Absolute, total forgiveness. Kaya, alam nyo, makikilala nyo ang pangangaral kapag ang tao ay nag-struggle patungkol doon sa kanyang mga kasalanan na kailangan niya. Wala siyang kapahingahan sa bagay na yun. Sapagkat yun ay parang nag-aalay ka sa templo eh. Sabi day and day, night and night, araw-araw nag-aalay sila para sa kasalanan. Pero ang sabi doon, ang kasalanan ay minsan at magpakailanmang tinapos na ni Kristo doon sa krus. Once and for all. Kaya pwede ho ba nating sabihin na Jesus was born for me to be my Savior. Sige po, i-claim po natin. Jesus was born for me to be my Savior. Pag pinersonalize po niyo yan, talagang siya ho yung nagligtas sa atin. Saan uli? Sa mga kasalanan na nagpapahiwalay sa ating Diyos. Kaya wala nang dahilan para mahiwalay ka pa sa Diyos. Kaya ikaw ay forever na ligtas din sapagkat ginawa ni Jesus yan. Saan kayo niligtas? Savior from sin, Savior from death, Savior from, saan pa? Yung isa, next slide. Savior from devil, and Savior from hell. Hindi ka na mapupunta ng impyerno. Maganda ba balita yun? Hindi ka na mapupunta kay Satanas. Kinuha ka na sa kamay ni Satanas, hindi ka na mapapawalay sa Diyos o death o yung separation, hindi na. Pero ito, hindi na matanggap yung sin. Hindi pa ako nailigtas ng Diyos sa sin. Alam mo ba ninyo na dapat manguna yung sin, bago yung death, bago yung devil, bago yung hell? Pag hindi ho napatawad ang ating kasalanan, lahat yan ay aangkinin mo, yung kamatayan, yung devil at yung hell. So, pwede bang off and on ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos? Or off and on na tayo minsan ay nasa impyerno o na tayo nasa kamay ng devil? Hindi naman sinabing ganun na. Ang kaligtasan mo'y ganito, off and on. Kapag nag-confess ka, edi ikaw ay sa Diyos. Kapag hindi, edi ikaw sa devil. Hindi ho. Una munang pinatawad ang ating mga kasalanan. Yun ang rason kaya naparito. Yun ang rason kaya may Pasko. Pinanganak si Kristo para sa atin. Nakuha ho natin, maganda ho ba ang ating mensahe? Ang ganda ho Today, sabi doon sa 2:11, today, in the city of David, a Savior has been born to you. He is Christ, the Lord. Sa isang regalo, minsan may napanood akong nagbigay ng regalo. Pagbukas niya nung gift wrap. Aba, ay ano pa rin, yung gift wrap pa rin. Tapos, pagbukas niya, yun na naman. Hanggang sa bumukas. Pagdating doon, yung maliit na karton na lang. Tapos, walang laman. Pero dito, tinyo ha, kung mapapansin mo natin sa ating verse na ito, na binasa, hindi lang siya tagapagligtas Basahin niyo. Kung ano yung natanggap natin ngayong Pasko. Today, in the city of David,
a Savior has been born to you. May kasunod, yun. He is Christ, the Lord. Hindi ka lang naligtas eh. Nung nagproklama mga anghel, kompleto eh. Hindi isa lamang para maging masaya ka. Talagang masayang masaya. Ay may Christ pa, may Lord pa. Kaya nga sabi doon, langit at lupa ay nagpupugay. Langit, lupa ay nagpupugay sa iyong, alam niyo ang kantang yan? Kadakilaan. Dinadakila ka ng lahat, ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayan panakad at nakiramay sa lahat. Thank you, Father James. Hindi lamang po Savior eh. Christ the Lord is in us. Ito, tingnan nyo ang ibig sabihin ng the word Christ. Yan ho ay galing sa Griegong salita na Christos, which translates the Hebrew word Messiah. Na ang ibig sabihin, the anointed one, the chosen one. Nasa iyo yung anointed one. Nasa iyo yung chosen one. Kaya hindi lamang si Jesus ang the anointed one. Hindi lamang doon sa kaliwa ang the anointed one. Tayong lahat ay anointed one kasi nasa atin ang Messiah. Paano siya pinahiran? Paano pinahiran? Kasi noong una po sa Old Testament, pag pinahiran ka, may gagawin ka. Pag pinahiran ka ng Diyos, ng langis, sabi doon, may specific purpose ka. Manghuhula ka, kung ikay propeta, kung hari ka, magtatayo ka ng kaharian. Kahit gaano kahirap yan, mangyayari at magaganap. Basta pinahiran ka ng Diyos. Sabi doon, pinahiran si Kristo, the one God chose to be King of Kings. Si Kristo lang ang King of Kings and Lord of Lords. Siya lang yung pinahiran na maging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya walang kaligtasan sa ibang pangalan, kundi kay Jesus lamang. Amen? Siya kasi yung pinahiran. Siya yung anointed one. Siya yung God's one and only Son. Kaya kung sino man magpoproklama na siya ay anak din, o physical o literal na anak, ay hindi po. Sa pananampalataya, tayo naging anak. Pero siya lamang ang pinahiran na God's one and only Son. Sino ang pinili para sa pagpapatawad o sa punishment sa ating mga kasalanan? Si Jesus. Siya din yung chosen Savior who come to rescue sinners. Kaya yung Kristong yan, nung tinanggap mo yan, yan yung nangyari sa iyo. Pinatawad ka sa lahat mong kasalanan, ni-rescue ka. Hindi ka na mapapunish. Kaya nga, there is no more condemnation to those who are in Christ. Amen. Hindi lamang siya Savior, wala ka ng parusa. Ang dami-daming pagpapala niya, talagang malaking-malaki. Great joy ang nangyari sa akin nung makilala ko si Kristo. Amen? Pwede ba natin paglakpakan? But wait! There's more! Sabi nyo, hindi lamang siya Christ, siya din ay Lord. Amen? Yun namang Lord, yung the Greek word Lord is curious ang pronunciation sa Griego. It can also be translated as master or owner. So yung Lord, ibig sabihin si Kristo, siya na yung ating master. Hindi na yung Diablo. Siya na rin yung may-ari sa atin. Alam nyo, napakabuting Panginoon ni Kristo. Bakit? Hindi niya itinuturing na alipin. Tinuturing niya tayong kaibigan at anak. Sabi doon, hindi alam ng alipin ang ginagawa ng Panginoon. John 15:15. Hindi alam ng alipin. Kasi noon po, pag sinabing alipin, binili ka. Pati karapatan mo, wala kang karapatan. Pero sabi ni Kristo, hindi ko na kayo ituturing na alipin. Ituturing ko kayong mga kaibigan. Mabuting alipin ba si Kristo? Yes. At siya ay sumasa atin ngayon. Kaya hindi lamang siya Savior, hindi lamang siya Christ, siya din yung Lord. At once na nasa kamay na niya tayo, hindi na niya tayo pababayaang mawalay pa kahit kailan.
at maagaw man ang kung sino mang Poncio Pilato. Amen? Sabi doon, Metrobank, you're in good hands with Metrobank. No. Pwede yung madali ng mga hacker. Di ba? Pwede yung pero pag kay Kristo talagang we are in good hands. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Nasa kamay na ho tayo eh. Siya yung ating Lord eh. Siya yung ating Panginoon. Kaya matibay ang nagmamayari sa atin. Amen? Panginoon, ang turing sa atin ng Panginoon ay anak at kaibigan. Yung bang alipin na binili doon sa Old Testament, makakaranas ng mana, ng benepisyo kung ialipin? Hindi. Maliban na lamang kung mabait ang iyong Panginoon. Pero kung hindi, masungit. Meron niyang mga supervisor lang, akala mo sila may-ari ng kumpanya. Sa kasungitan. Pero kung tayo naman, ng mga nakakilala si Kristo, alam natin kung paano maging isang alipin ng kaaway. Pero ngayon tayo ay kaibigan. Kaya ang turing natin sa ating, halimbawa, tayo naman ay nakakataas-taas ng kaunti at may mga tao tayong mga pinangungunahan. Ang sabi doon, ang turing ay kaibigan at anak. Hindi tayo oppressor. Amen? Tayo nagpapagaan sa isang kumpanya man, kung nasaan man tayo, gumagaan kasi si Kristo, ang turing niya ay kaibigan, ang turing niya ay anak. I-summarize po natin. Tingnan po natin yung mga life application na nangyari sa atin. Una, si Jesus ay naparito para kanino? Para iligtas ako. Na-internalize na ho ba natin yan? Tinanggap na ho ba natin na si Jesus ay naparito para iligtas? Pangalawa, binayaran niya ng dugo ang lahat kong mga kasalanan. Kaya pagdating sa kasalanan, itiwala mo sa dugo ni Kristo. Amen? Itiwala mo na. Yan ay tinapos na nagawa ni Kristo. Kapag natigis na, tapos na. Alam niyo, ang pinakamahirap ay yung may daladalang kasalanan eh. Na para bang meron kang part para mawala ito. Kasi doon tayo nag-struggle na maigi. Kaya pag ikaw ay malaya na sa kasalanan, lahat halos ng buhay mo magaan. Pati paghinga mo gagaan. Pero may ang iyong pakiramdam ay lagi kang connected sa Diyos. Hindi na offline. Hindi kagaya dati na pag ikay nakagawa ng mabuti, ng masama, parang offline yata tayo kay Lord ngayon. Saan ka pupunta? Ano gagawin mo? Punta tayo ng prayer mountain. Punta tayo ng para magtika. Punta tayo doon sa mga, alam niyo, Pastor, yung cubicle na prayer, doon sa may Antipolo. Doon ka, huwag kang aalis doon. Mag-fasting ka dyan. 12 hours, 24 hours na doon ka. O, meron po doon. Para maano mo yung cloud of glory. Wow. Ang hirap ng pag hindi ho natin na-realize na binayaran niya ng dugo ang lahat kong mga kasalanan. At yan ho ay tinatanghal natin dito na si Kristo, ang ibinabayad niya ay full payment. Hindi down payment. Hindi hap-hap. Bayaran ko, ikaw ang bahala. O share tayo sa ibang kapatawaran. Ito ho ay tinatanghal natin dito sa Jesus Our Abundant Life Church. Na once na tinanggap mo si Kristo, ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo. Complete forgiveness. Oh, marami kang maririnig, pero struggle, hirap na hirap, dito magkakameron ka ng kapahingahan. Kaya proud na proud po tayo pangalan si Kristo dahil magaling siya. Amen? Magaling ang kanyang ginawa. Yun binayaran niya ng dugo lahat ng kasalanan. Kaya bidang-bida si Kristo dito. Kaya come, join us. Siya lang ang nag-o-offer ng complete forgiveness. Other religion, half-half. Saan gusto mo? Half-half o full payment? Pero at least, nare-realize natin ngayon yung full payment. Pero marami pa rin tayong kasama na hindi nare-realize yun. Pinagpipray po natin sila na mabuksan sapagkat ito'y revelation. Hindi po logic eh. Hindi po logical ang pagtanggap ng revelation ng complete forgiveness. Hindi ko po nagagawa bukas, napatawad na. Kasi nasanay ka eh. Nasanay po tayo na ang pagpapatawad sa kasalanan ay may part ka.
Yan ang naituro 400 years ago na religion. At talagang tayo ay bihasang-bihasa. Minsan ang kasinungalingan parang nagiging katotohanan pag paulit-ulit. Tama ho ba yan? Pag paulit-ulit na kasinungalingan, parang nagiging katotohanan. Kaya pag sa simula pa lang mali na, mali na. Huwag mo nang itutuloy. Sapagkat kailanman hindi yan magiging katotohanan. Pangatlo, naghirap at namatay siya dahil sa kasalanan natin. Hindi dahil sa kanya, wala siyang kasalanan, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Pinagtagumpayan niya ang kasalanan, kamatayan, at ang dyablo, pati ang impyerno, para kanino? Para sa akin. Kaya ang ating takeaway, napakaganda. Si Jesus ay ipinanganak, si Jesus ay nabuhay sa mundo, si Jesus ay namatay muli at muling nabuhay para sa akin. Amen? Pwede ba natin palakpakan? Kaya laging pinagpala po ang ating Pasko, mga kapatid, dahil kay Kristo na nagmahal sa atin ng lubos. Siya ipinanak, nabuhay, namatay, at muling nabuhay para sa akin. Ginawa niyang lahat para sa akin. Masaya ho ba kayo? Amen. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat sinugo mo ang iyong anak na si Jesus para sa akin, para sa amin, para sa aming mga kasalanan at hindi mga karapat-dapat na tumanggap nito. Salamat po sa biyayang ito ng kaligtasan, na hindi lamang kaligtasan, kayo pa ang aming naging Bisaya, kayo pa ang aming naging Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan, sobra-sobrang umaapaw na pagpapala na yung ipinaranas po sa amin. We are grateful, Panginoon. Napakadakila ng pagsusugo mo kay Kristo. Sabi doon, in the fullness of time, itinakda niyo talaga, Panginoon, ang araw ng pagtubos sa amin. Tinakda po ninyo ang araw para kami, Panginoon, ay sagipin sa hindi namin kayang gawin at bayarang kasalanan. Pero dahil sa iyong pagmamahal sa amin, kami ngayon ay naririto, ligtas, at kailanman ay hindi na mawawala sa piling mo. Meron pa bang ibang rason para kami mag-celebrate ng malaki? Meron pa bang ibang rason para kami mag-celebrate ng bonggang-bongga? Kundi yung tinapos mong gawa na naranasan namin, Panginoon. Kaya kayo naririto ngayon sa aming kalagitnaan, naririto at ikaw ay nanonood ng programang ito, ng service na ito. Inayayahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap sa isang dakilang regalo kay Kristo, kay Jesus, na nag-alay ng buhay para sa atin. Pwede mo siyang panampalatayanan, na ililigtas ka, patatawarin na yung mga kasalanan. Sabi mo, Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Ako po ay mapapahamak sa aking buhay. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po. Sinugo kayo ng Ama para bayaran ang lahat kong mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Sinusulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Jesus, sa buhay na walang hanggan, na iyong ibinibigay ng walang bayad dahil ikaw na nagbayad. Sa pangalan na Jesus, Amen. Amen. Kung yan po ay tinanggap nyo, mga kaibigan na narito at sa online, kayo po ay lubos na pinagpala ng Diyos sapagkat nangako siya, sino man tumanggap at kumilala sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak niya. Tayo po ay magko-communion.